Ombudsman Boyeng Rimulya may hamon kay Senator Bato de la Rosa. Ayun ang pong ating pag-usapan po ngayon mga kadol. So bago tayo po patuloy mga kadol, magandang araw po sa ating lahat. Sana po nasa mabuting kalagayan po tayo ngayon na oras na po na ito mga kadol. So ito po ang ating video reaction for today mga kadol. Tungkol po to sa isang balita na talagang nag-viral po to sa isang video platform mga kadol. Issue naman po ito dun sa Senado. So at ang iba pang ating pag-usapan mga kadol, tungkol po to sa pag-umpisa na o pag-convey ng ang Senado bilang isang impeachment court mga kadol. So ngayon na araw, mamayang gabi mga kadol o anong oras ba mag-umpisa, talagang umpisa na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. So habang hinihintay po natin ang mga kaganapan na mangyayari po sa pag-umpisa ng impeachment trial, at dito muna po tayo pag-usapan po natin tong hamon ni Ombudsman Boyeng Rimulya kay Senator Bato de la Rosa mga kadol. So mainit na issue po to ngayon mga kadol. So talagang dada ng dada si Ombudsman Boyeng Rimulya na sinasabi di umano niya dating PNP chief, ito ba ang senador na ating hinahangaan na tumatakbo sa batas? So panoorin muna natin yung sinasabi po ni Ombudsman Boyeng Rimulya sa hamon po niya kay Senator Bato de la Rosa bago tayo magbigay ng ating opinion mga idol. Nagtataka ko sa kanya, naging chief PNP siya, tumatakbo siya sa batas. Umarap siya. Ba't ginugulo yung mundo eh? Malagot kasi yung mga gawain, sagutin mo yung mga, sabihin mo kung wala ka talagang kasalanan, harapin mo. Anong klaseng tao yan? Di ba? Ganyan ba dapat maging senator natin? Tumatakbo sa batas? Is that the hero we want to portray? Di ba? Malagot siya, harapin niya lang ang mga paratang at sagutin niya na maayos kung wala talaga siya kasalanan. Flight is indication of guilt. Di ba? That's a very basic tenet of criminal law. Flight is an indication of guilt. So yan po ang sinasabi ni Ombudsman Boyeng Rimulya. Pero yung ating katanungan mga kaidol, nung si Senator Bato de la Rosa ay pumasok sa Senado para mag-attend po sa sesyon mga kaidol, kung saan po ay siya ay pinailigiran po ng mga taga-NBI at mismo pumunta pa doon si dating Senator Antonio Trillanes mga kaidol na may daladalang warrant of arrest di umano na parang hide and seek ang pagpapakita doon sa taga-media. So maraming kuminto ang nangyayari mga kaidol. Baka itong dinadala ni Antonio Trillanes na warrant of arrest ay galing lang daw sa rekto ni umano mga kaidol. Baka pinagawa lang daw sa rekto ang warrant of arrest na bit-bit ni Antonio Trillanes mga kaidol. So ang ating katanungan mga kaidol, ito si Ombudsman na Boyeng Rimulya, isa din tong abogado, ay daw alam din niya ang batas. Nasa ating konstitusyon mga kaidol na ipadaan po natin sa local court. Kung nagpresenta kayo ng tunay na warrant of arrest para kay Bato de la Rosa mga kaidol, di ipresenta ninyo para makita natin kung totoo ba talaga na ito po'y legit na warrant of arrest. Si Senator Bato de la Rosa mga kaidol, handa siyang sumuko sa batas basta na magpalabas ang warrant of arrest ang ating local court, hindi foreign court, hindi ICC. Kasi pending pa ang desisyon ng Korte Suprema. So ngayon mga kaidol, kung nagpresenta o kaya si Ombudsman Boyeng Rimulya ay siya pumunta doon at nagpresenta ng valid na warrant of arrest, ay di magpahuli na yon si Senator Bato de la Rosa at hindi yan umalis diyan sa kustodiya sa Senado. Niya kinokonfirma po itong mga idol sa kanyang kapatid na DILG Secretary John B. Rimulya na wala pang opisyal na ipinalabas. Bakit ipilit natin?
Ombudsman? So, gagamitin na ba natin yung bring the law? But not broke the law? Ay nako, Mr. Ombudsman. Ha? Kaya mga ka-idol, maraming lumalabas po ngayon na balita na sinasabi di umano na si Senator Bato de la Rosa ay isa ng puganti. Ha? So paano naging puganti siya ngayon mga ka-idol? So, ang target ngayon mga ka-idol para na maging gumugulo ang Senado, si Senate President Alan Peter Cayetano, yan ang sinisisi na ngayon mga ka-idol sa pagkawala ni Senator Bato de la Rosa doon po sa Senado mga ka-idol. Ha? So, even si Attorney Israelito Torion mga ka-idol ay hindi siya kumbinsido ang naging puganti ng kanyang kliyente mga ka-idol. So may proseso ang batas na dapat nating sundin. Ha? So para po sa ating kaalaman at matintindihan natin ang husto mga ka-idol, panoorin po natin at pakinggan po natin si Attorney Torion, ang legal counsel ni Senator Bato de la Rosa mga ka-idol. Panoorin po natin yan sabay-sabay. Action ninyo, Attorney, sa mga nagsasabing diversionary tactic lamang daw yun, yung putukan sa Senado noong Miyerkules para daw makatakas si Senator Bato. Imposible yan. Kasi morning pa lang nandun na ang NBI, no? I chose, pati yung chief ng NBI, pumunta na sa Senado and really attempted to enter the Senate. Hindi naman po pwede na conspirator din namin yung NBI. And minutes before the firefight happened, nakakuha pa nga ako ng video nung nandun ako sa, sa office, harap ng office ni Senator Bato de la Rosa balcony. At nakakuha ko ng mga video na confirm pala ng mga NBI talaga noon na nagka-casing doon sa opisina ni Senator Bato de la Rosa. At na-post ko yun sa Facebook. And confirm ka, nandun talaga sila doon sa vicinity ng area. Alright. Balik po tayo dun sa sinabi, no, yung komento ng OSG. Nilid po nila na maaari pong ipatupad itong ICC warrant kahit wala pong hiwalay na action mula sa local courts. Ibinid po nila po yung RA 9851. Ano po ang pinakamalaking legal disagreement po ninyo dito? Ang pinakamalaking legal disagreement ay tayo lamang sa buong mundo ang napaka-unique na bansa na willing tayo na yung ating kapwa Pilipino ay isuko kaagad sa isang foreign court, no? This is not only covered under Article 59 of the Rome Statute kasi sabi na hindi na daw kami maka-invoke na Article 59 of the Rome Statute, no? Napakamali naman po yun. We cannot cherry pick. Yung arrest warrant is based under Article 58. So yung Article 58 ini-enforce nila, Article 59 hindi kami maka-invoke. Pero hindi lang yan. We are also a signatory to the International Covenant on Civil and Political Rights. If you read Article 9 there too, no? Thereof, nakasaad doon that the respondent has the right to secure the aid of the local courts and determine whether or not he has defenses under the law and his rights are protected under the law. Articles 8 and 9 of the Universal Declaration of Human Rights likewise state that. So it is customary international law to accord a citizen, no, or accord any person the remedy of going to courts to the nearest competent judicial authority, no, in the whole world, in whatever constitutional democracies. This happened in Italy. El Masri Nassim, no, isa siyang Libyan na dakip dun sa Italy, and then the Italian courts, no, gave him the chance to prove his case and gave him the chance to determine whether or not his rights were respected. And Italy even ordered his release in Ivory Coast, the Simon Gbagbo case. May warrant of arrest din siya, but he was given the chance to present evidences that his rights were not protected, and the Ivory Coast local courts likewise gave him relief. So this is not only a matter that should be respected by the Philippines, but this is respected in all constitutional democracies. Attorney, paano po kapag hindi po pinagbigyan ng Korte Suprema ang hiling niyo po na TRO at pagbigyan po nila ang sinasabi ng gobyerno, executive government natin, ano po ang magiging hakbang ng kampo po ni Senator Bato? Well, I am a positivist, no? Ayoko po pangunahan yung Korte Suprema dito kasi it's really within their discretion as to whether or not it will act favorably. But if ever it will not act favorably, we are studying other remedies under the law. But as to what are these remedies, I could not reveal as of the moment.